Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, malapit Jesus. Sa iyong matamis at banal na presensya, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Lord. Touching our hearts by the sweet Holy Spirit. Salamat sa mga puring awitin, sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa lahat matatapat, mga anak mo, patuloy mo silang pagpalain. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala. Sa gana kayo ako magawa ko, masalam ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang, mga pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons of manipulation of person, spirit, I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to the beloved Pastor Evangelist Will Israel Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dears, and my beloved children. Nabati ko rin po, kasama po natin, beloved in-laws, natin beloved Minister Pogs, kasama natin, beloved Mama Minister and company. Lahat po natin mga beloved preachers, beloved co-workers, sa ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga wet, sa ating mga instrumentalists, at sa inyo lahat, minamahal. Maganda hapon po, pariyan natin, mahal na Panginoon. Can you read John chapter 19, verse 30? Dito po sa aklat ng Juan 19:30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen. It is finished. That is our topic for today. Naganap na, tapos na. The plan of redemption is already finished. Yan po ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon. Naganap na. It is finished. Tapos na ang plano ng pagliligtas. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Tapos na yung sumpa. Inalis na sa manak ng Diyos. Amen? Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lahat ng mga pinangako ng Diyos ay tutuparin ng ating mga Pinoon when we believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? The gospel is the power of God unto salvation. Kung mabasahin natin na ba ng sulatan yung namahal, hindi lamang po langit na pinangako ng mahal na Panginoon. That is the ultimate promise of God, yung heaven. Pero habang nabubuhay tayo dito, marami siyang pinangako sa atin. Amen? And the Lord is more than willing to fulfill His promises. He is willing to fulfill His promises. Katulad ng isang may sakit diyan sa banal na kasulatan, lumapit siya sa ating mga Panginoon.
sa isang kitongin. Ano sabi ng kitongin? Kung nais mo, mahal na Panginoon, pagagalingin mo ako. Diba? Sinabi ka? If you are willing, you can heal me. Anong sabi ng Panginoon? I am willing. Be thou clean of your leprosy. Kung nais mo, pagagalingin mo ako. Anong sabi ng Panginoon? Nais ko. Ganun lang Diyos. He is willing to fulfill His promises to us. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Can you read Galatians chapter 3, verse 13 up to 14? Mga taga-Galatia 13 hanggang 14. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Huwag po tayo magsawa, magpalakpak, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Utos yan, ating mahal na Panginoon. Clap your hands, so you people. Shout unto God with a voice of triumph. Sumigaw ka sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Tapos na ang tagumpay natin. Kailangan natin ipagtrabaho at angkinin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa galang atin. Biro mo, yung siya isinumpa kasi nung araw, pag ipinako ka sa krus, you are cursed. Isinumpa ka pag ipinako ka sa krus. Ang ating mahal na Kristo, isinumpa. Hindi dahil sa siya nagkasala. Hindi. Yung kasalanan natin, dinala niya doon sa krus. Imbes na tayong isumpa, siya ang isinumpa alang-alang sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Naging sumpa, galang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kahoy kasi pinagpakuha natin malapit noon. Doon sa binitay, He was crucified on the tree, on the cross. Sinusumpa. Hindi basta-basta na pag-ibig sa atin. Tayo isinumpa. Ngunit yung sumpa na yun, inako niya. Siya nagdala. Kaya wala na tayo sa sumpa. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi sa 14? Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Tayo po yung mga hentil. Amen? Na mahal? Yung ipinako ang ating mahal na Jesus, wala na tayo sa sumpa. Tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. We have been redeemed from the curse of the law. Sabi naman sulatan. Redeemed, tinubos sa sumpa ng kautusan. Ang dami ng sumpa ng kautusan sa banal na kasulatan. Poverty, sickness, napakadami dyan. Kahirapan, karamdaman. These are the curses of the law. Meron mga pilosopo, sabi nila, dapat hindi na kayo nagkakasakit. Itinubos na pala kayo sa sumpa. Iba naman yung may sakit na nagkakaedad na. That is normal. Malapayan natin, malapayan. No? Amen? Si Prophet Elijah nga, nagkasakit din. In fact,
he died by his sickness. Prophet Elisha died by his sickness. Kasi matanda na siya, nagkakaedad na siya. Oh, that is normal sa mga kasulatan. Pero tayo kumbinsido na tayo pinalaya dahil pinagaling tayo. Maraming himala. One of the miracles, we have been healed for our sicknesses and diseases. Amen? Upang sa mga hentel ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Yung pagpapala ni Abraham ay mapunta sa mga hentel. Sino yung mga hentel? Tayo! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo na mga hindi Hudyo, ang tawag sa atin, Gentiles. Si Abraham po ay isang Hudyo. Pero sabi doon, that the blessing of Abraham might come to the Gentiles through our Lord Jesus Christ. Ano ba ang pagpapala ni Abraham, minamahal? What are the blessings of Abraham? Pagpapala ni Abraham, tatlo, minamahal. Material prosperity, physical, and spiritual. Malakpakan natin, malapay na. Amen? Yung tatlong pagpapala na yan, nasa atin na. If you are a believer of the gospel of Jesus Christ, you have the blessing of Abraham. Malakpakan natin, malapay na. Hallelujah! Ngunit hindi natatapos dyan, minamahal. You have to work it out. Kailangan pagpagalan mo yan dahil ang demonyo ayaw yan ibigay sa iyo. Harangan ka niyan. You have to fight for your blessing, for your salvation. Ipaglaban mo. Hallelujah! Praise the Lord. Very clear in the Word of God. You have to walk it out. Upang sa magitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Everyone say, praise the Lord. Kanina yung binanggit, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Tatlo ang blessing ni Abraham. Material prosperity, health. Si Abraham, napakatanda na mahal. Bago sa kinuha ng Panginoon, siya muna ay nagtamasa ng buhay dito sa mundo. Mahabang taon siya nabuhay. So that is physical prosperity and spiritual prosperity. Abraham was called a friend of God. Tinawag siya na kaibigan ng Diyos. Abraham talked with God face to face. Nakakausap niya ang Diyos harapan. Tayo nakakausap ba natin? Yes, nakakausap natin through the Word of God and through the Holy Spirit. God talks with us. Nangungusap sa atin ang malapino sa magitan ng Banal Espiritu, then sa magitan ng salita ng Diyos. If we are praying, nagugugol tayo na mahabang panahon, oras, the Lord speaks to us. Amen? Gusto mo ng pagpapala, gusto rin ng Diyos yan. Pero maggugol ka na mahabang pananalangin at sakripisyo. That is very clear in the Word of God. Mahabang pananalangin at sakripisyo. Dahil ang Diyos natin napakabanal, minamahal. Hindi basta-basta nakakarating ang ating mga pagsamba. It takes a lot of praises and worship and sacrifices before the Holy Spirit is come down to us. Yan, sinabi dyan, no? Upang sa magitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Anong Espiritu? Pangako ng Espiritu Santo. Pag nagugugol tayo ng mahabang panahon, we pray a lot, nagsisisi tayo, ibababa niya ang pangako, ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit will remove the hindrances of Satan. Yan ang nag-aalis na mahadlang sa ating mga panalangin.
Luke chapter 11, verse 5. Can you read? Lucas 11:5. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang makakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya hating gabi at sa kanyang sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Amen. Ayan, ano naman. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paparoon sa kanya sa hating gabi at sa kanya sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. 6. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. Tuloy. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa hihigaan ang aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbabagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. 9. At sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat tumihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya at hindi isda ibibigay, kundi isang ahas? O kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na bibigay ng Espiritu Santo sa nagsisingi sa Kanya? Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Nakita natin yung talinhaga. So, talinhaga yan. Meron isang kaibigan, may dumating sa kanya na kanyang kaibigan na nabisita sa gabi. Iwalang-wala siya. Di ba yan istorya dyan? Pumunta sa kanyang isang kaibigan at kumatok. Nanghihiram ng tinapay dahil wala siyang maihain sa kanyang dumating na kaibigan. Anong sabi ng kaibigan? Nakahiga na kami na aking mga anak. Hindi na ako pwede bumangon. Nakalapat ang pinto. Hindi na ako pwede bumangon para bigyan ka. Kasi nung araw, yung bahay kasi nung araw, yung mga makalumang bahay doon sa Palestine, 2-story yan. Yung baba, ano lang yan, poste lang yung baba, walang tao yan. Yung pinto yan, nasa gitna yung pinto, at may takip yan. Yung may takip yung bahay, yung pinto, may takip. Paggabi, tinatakip yun, kasama yung sinihigaan nila, yung takip ng pinto. Nakakita na ba kayo ng kayong bahay sa probinsya? Di ba? Yung pinto, nasa gitna ng papag sa ibabaw, pero yung baba, walang ano yun. Lupa lang yun sa kaposte. Ganun po ng bahay ng araw. Kaya pag natutulog sila, yung pintuan, kasama yung sinihigaan nila, yung butas ng bahay sa gitna. Kasi nakatakip yung pinto. Kaya sinabi ngayon, na hindi na ako pwede bumangon, nakalakpat na ang pinto. Pag itinaas mo yan, pati yung mga anak nila, magigising yan. Yeah? Kaya nang sinulat dyan, nakalapat ang pinto, hindi na ako pwede bumangon. Kasi nga yung pinto, kasama sinihigaan nila. Ganyan ang bahay ng araw sa Palestine. Pero anong sabi ng, although imposible na siya'y magbigay, pero dahil ang kanyang kaibigan ay namimilit, minamahal, binagbigyan niya pa rin.
Malapakan natin, Panginoon. Amen? Sabi dyan. Yan sa 7. And he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Hindi na ako pwede bumangon kasi nga natutulog nga sila eh. Pati yung pinto, tulugan nila yun. Nakatakip yun sa butas ng kanilang pintuan. Ano sabi sa 8? Sinasabi ko sa inyo, kahit siya hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kaniyang pagbabagabag, ay siya'y magbabangon at ibigay gaano man ang kinakailangan niya. Because of his importunity, sabi sa King James Version, though he will not rise and give him because he's a friend, yet because of his importunity, sabi sa King James Version, yung verse 8. Sa Modern English, sabi siya importunity sa King James, sa Lumang English, because of his persistence. Dahil sa kaniyang pagpupumilit, because of his persistence, pinilit siyang bumangon, inalis ang takip kahit yung mga anak na nagising, binigay dahil nagpupumilit ang kanyang kaibigan. Ganun ang Diyos natin. Pag nagpupumilit ka, ibibigay at ibibigay sa iyo ang inihiling mo. Palakpakan natin, Panginoon. Dapat nagpupumilit talaga tayo. Kung ating mga pastor hindi nagpumilit sa pananalangin, hindi tayo gumaling. It takes a lot of prayer day and night to cry to the Lord and crying to the Lord day and night. Kailangan umiyak ka. Hallelujah, Lord. Kabagan mo ang aking mga babayan. Sulutasin mo ka ng problema. Pagpalain mo sila. Pag hindi mo lang masakit, baguhin mo sila. Kailangan, it takes a lot of prayer. Pag nagpumilit ka, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Ganyan na ganyan sa banal na kasulatan. Pag hindi tayo nagpupumilit, baka yung mga pangako, manatiling pangako lang yan. Kailangan pilitin natin ang malapin. Huwag tayong titigil. Kaya nga, talinhaga yan. Yan ang sinabi niya, pinapakita lang sa atin. Kaya ano sabi ng Panginoon sa 9, ano sabi niya? And I say unto you, ask, and it shall be given you. Kaya nasabi ko sa inyo, magsingi kayo, at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y makasusumbong. Magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Hindi lang ordinaryo paghahanap, hindi lang din pagtuktok. Kailangan masipag, masigasig na paghahanap. Matyaga, diligent seeker. Yung masikap na naghahanap, yan ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Ang sabi nga sa 13, ang sabi yan. 11:13. Yung huling talata na lamang. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ay iyong Ama sa kalangitan nagbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Kanina ang pinag-usapang material, ang hila ng tinapay, bibigyan. Diba? Material ang hiningi, bibigyan. Pagdating sa 13, biglang kumambyo ang salita ng Diyos. Kayo nga, na bagaman sa sama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya iyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo? The Holy Spirit is prerequisite. Kailangan mo lang Holy Spirit para walang hadlang sa iyong hinihingi. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Paano matatanggap ang Holy Spirit? Mayroon na tayong Espiritu. Mayroon tayong down payment sa Biblia.
The moment you believe the gospel, sa araw na tinanggap natin malapinon, you have already received the Holy Spirit. Pero down payment pa lamang ang sinabi mo sa lahat. Down payment. Kailangan padamihin mo yan. Palapakan natin malapinon. Amen? Kailangan palaguin mo yan. Kumbaga sa ilaw, pagningasin pa natin ang husto, ang Holy Spirit. So paano ang Holy Spirit pag niningasin? Magitan ng mga sacrifices. Sana masulatan. The 120 disciples who first received the Holy Spirit in the book of Acts fasted 10 days and 10 nights. Wala silang kain, araw at gabi, 10 araw. The 120 of them, hinintay ang Banal Espiritu. After 10 days, they were all baptized with the Holy Spirit. So anong pinapakita? Ang Holy Spirit, dadami yan pag marami tayong sakripisyo. Malapakan natin, malapay na, oh. Amen? Ano sabi ng Biblia? The Holy Spirit is given to those who obey Him. Napakaraming paraan para nadagdagan ng Holy Spirit natin. Yung sumusunod tayo sa kalooban ng ating malapay. Mahilig ka maghayo, mahilig ka mag-share, tapat ka sa lahat ng bagay. Namamuhay ka ng banal, namamuhay, umibig tayo ng katuwiran na mahal. Dumadagdag ang Banal Espiritu sa ating mga buhay. Tayo nga araw naman sasama, sabi ng Panginoon, marurunong magbibigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak. Gaano pa kaya ay yung Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Bibigay talaga. Lahat ng hinili natin, kaya talaga ibigay. Kung kaya natin manampalataya at kaya natin mag-sacrifice. Malapakan natin, malapakan ako. Amen? Moses, before the 10 Commandments was given unto him in the Mount of Sinai, it took him about 40 days and 40 nights. Diba? Wali sa kumain ng 40 days and 40 nights bago binigay sa kanya yung 10 utos. Saan ang pinapakita? Lahat ng bagay, pag Kristiyano ka na, kailangan ng sacrifices bago ibigay sa Diyos. Spiritual man yan o financial prosperity o pagpapala man yan, anong klase hingin natin? Pag marami kang sakripisyo, doon ibibigay ng ating malapenoon. Palapakan natin malapenoon. Amen? Yan ay subok natin. At sinasabi rin palagi na ating malapastor sa amin noong araw. Sabi ba na pastor, pag nagkrusada tayo na wala tayong fasting and prayer, walang himala na mangyayari. Hindi tayo umiyak sa malapay noon, day and night, hindi nahirapan ating katawan, walang himala. Totoo. Kaya gusto mo ng himala, na mahal, pagpapala, gusto ng Diyos, pero gawin mo ang dapat mong gawin. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi basta-basta ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan nga ating mga pastor. Bago siya pinili na malapit doon para maging prophet of the end times, para maging mensahero ng Ebanghelyo, katakot-takot na mga kahirapan ng dinaanan. Sacrifices. Hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na spiritual if you don't sacrifice. Lahat ng bagay, if you're a Christian, lahat ng bagay, pinaghihirapan yan. Malinaw sa Balang Sulatan. Ganyan ang prinsipyo ng Word of God. Wala tayong kapatiran na pinagpala, na diretso pinagpala. Dumaan sila na maraming trials. Amen?
At hindi sila tumigil sa pag-iyak, sa pagsumama. Kahit ilang taon, hindi ka tutigil. Isang araw, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Amen? Kaya kami nga, ayaw namin mangaral eh. Yan ang pagkatotohanan. Hindi talaga kami nagpresenta para mag-isang mangaral. Hindi talaga. Kami lamang ay tinawag, dumalo sa gawain, may sakit kami, may mga problema sa buhay, may mga bang lingkod. Pero hindi tayo nag-isip na, kahit matagal na kayo sa pastoral ng araw, hindi kami nag-isip na sana kami maging isang mangangaral. No! Ang tinuro sa atin, ang pinakita sa atin, at ang naranasan namin sa pastoral house ay puro kahirapan. We back 1983. Doon ako naligtas, doon ako naging worker noong 1983. Puro hirap. Ilang taon. Siguro mga 15 years. 15 years. Puro hirap yan, labahan. 15 hanggang 20 years. Walang pagkain, wala lahat. Sa pastoral. Yun ang naranasan namin. Yun pala ang instrumento ng Diyos para tayo'y gamitin, hindi mang karapat-dapat. Ayuno dito, ilang taon, puro fasting and prayer. Kung hindi ka tinawag, you cannot survive. Hindi kami nagpresenta para maging mangangaral. No. Ang Diyos mismo, sa panalangin natin, mahal ang magulang sa mga Pinoon, ang malapit mismo ang tumawag sa atin para mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming beses nang usap sa akin malapit nung araw pa. Binata pa tayo. Sabi naman pin sa akin, gagawin kita mangangaral. Hindi ko pa maintindihan yun. Hindi mo ako nangangaral pa nung panahon na yan eh. Sabi ng Pinon, I'll make you a preacher. Nangusap sa akin eh. Magugulat na ako. Totoo ang ating mga pastoral, mamader, mga espiritual. Dahil sila mismo nagsabi sa akin, anak, isa ka ng mga ngaral. Sila mismo nagsabi. Hindi pa tayo marunong tumayo sa pulpito. Sila mismo nagsabi, isa ka ng mga ngaral. So Diyos talaga, ang daming pinakita sa atin nung araw pa na tayo'y gagawin mga ngaral. Hindi man tayo karapat-dapat. Hindi man kami karapat-dapat. Then lately lang, mga nasa Pampanga kami. Anong sabi na, nagpakita sa akin ating beloved Mama Dear. Pero matagal na siyang kinuha ng mga Pinoy, ilang taon, nalapakita sa akin. Habang ako'y hirap na hirap, may sakit ako, nasa Pampanga kami naka-assign. May karamdaman ako, hindi ako makapagpahangin sa electric fan for how many years? Pag inahanginan ako, nahilo ako, hindi ako makalakad ng malayo. Siguro mula dito hanggang dyan lang. Hinahapo na ako niyan. Siguro mga 3 taon, ang ganyan ang kalagayan ko. Nagpakita sa akin natin, beloved Mama Dear. Hindi basta-basta yung sinabi na sa akin. Mangangaral kang tunay, ang sabi niya. Hindi ko yan pinagmamalaki. Hindi ako magsinungaling. Sinabi niya sa akin, nagpakita sa akin. At hindi lang basta-basta mangaral ang sinabi niya. Mataas na klase ang tawag mo. Sabi niya sa akin. Hindi ko yan sinasabi dahil itaas ko ang sarili ko. No! Sinabi ko yan dahil iyon ang sinakita sa akin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ako lang? Gusto ko, ordinary Christian lang. Ayaw ko mangaral. Dahil hindi basta-basta ang mangaral ng salita ng Diyos. Madali magsalita, pero yung responsibility, yun ang mahirap. Anybody can talk, anybody can preach, anybody can speak. But how about the responsibilities?
Salamat sa mga hirap, sa mga problema sa pastoral house. Doon kami nahubog, natuto, magpakumbaba, magayuno. Buwan ang inaabot sa fasting and prayer. Walang kain-kain. Yun pala, tiningnan ng ating mga Pinoon. Ginamit ang ating mga pastor bilang Mama Dear para kami ay hubogin. Para magsalita. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos na buhay. To declare the power of the gospel, the power of God, and the salvation. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, hindi basta-basta yung nakarating tayo dito sa gawain ng ating Panginoon. Hindi basta-basta yung dinaanan ng buhat sa Satan. Bago tayo nakatamasa ng mga pagpapala natin tinatamasa ngayon, hindi basta-basta yung mga trials na dinaanan natin. Salamat sa Panginoon, tinawag tayo, pinili tayo. Kaya kung hindi tayo makakatagal. Totoo ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, "It's finished! Tapos na! Tapos na ang plano ng pagliligtas. Tapos na ang plano ng Diyos sa iyo na pagpapalain ka. Hindi ka gagawing buntot. Hindi ka gagawing hulihan. Gagawin kang ulo. Tapos na yan. Kailangan mo lamang ipagtrabaho at magsumikap at hangkinin ang pangako ng ating malapay. If you fast 40 days and 40 nights, it is between life and death. Lagi kong sinasabi sa yan, kung ating mga pastor hindi nag-fasting ng 40 days and 40 nights, for how many times, hindi rin kami makaka-fasting. Di ba? Kung ano ang leader, yun din ang follower. Di ba? Inamahal? Si David, maraming pinatay na higante. Bago naging hari si David, pinatay niya si Goliath, higante. Bago siya niluklok sa trono ng Israel, kailangan matalo niya si Goliath. Then, nung siya ay nasa trono na, yung mga tao ni David, ang kaya mga tauhan, mga nakapatay din na higante. Yung, kung bawasan natin, banasulatan. Ang hari, nakapatay na higante, kaya yung mga nisasakupan niya, kaya mga military officials at that time, nakapatay din ng mga higante. Kung si David hindi nakapatay ng higante, yung mga tao niya, hindi rin makakapatay. Kung duwag si David, duwag din yung mga tao niya. O ang ating mga pastor, hindi nagayono, wali rin kami makapagayono. Kung anong leader, yung din ang follower. Palapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yan sa banal na kasulatan. Kaya mo si Haring Saul, wala siya napatay na higante. Basahin mo sa sulatan, yung mga tao niya, hindi rin nakapatay na higante. Kaya salamat ang ating mga pastor, hindi basta-basta sakripisyo. He fasted 40 days and 40 nights for how many times? Kaya yung abang lingkod, kahit paano, nakafasting din ng 40 days and 40 nights. It is between life and death. Butot balat pa lang kami. Hindi ka pwede tumayo ng biglaan. Kailan pag tumayo ka, dahan-dahan. Dahil pag tatayo ka ng bigla, you're already in 30 days or 25 days of fasting, magkukulaps ka, mawawalan ka ng paningin. Kaya pag tumayo kami, dahan-dahan. Pag umabot ka na ng 25 days to 40 days, that was 1984. Kung hindi, ang ating mga Panginoon, hindi rin kayo may mapag-ayuno. Salamat sa mga Panginoon, may totoo tayong leader na ginamit ng ating malap. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon nga nag-uusay sa atin eh. May sa loob, may sa labas. Hindi ka pa tunay na mangangaral. Yung mga churches, sa loob mayroon din eh.
Dahil sa amin, ang mga ngaral dito, kailangan graduate ka ng Bible school. Ha? Kaya sa kanila eh. Pero sa Banang Sulatan, hindi pinag-usapan kung graduate ka ng Bible school. Sa Banang Sulatan, kung dumaan ka sa maraming sakripisyo, yan ang requirements for you to become a true preacher of righteousness. Hallelujah! Praise the Lord! Biro mo, beloved Mama dear, nagpakita sa akin. Hindi basta-basta sinabi. Ayoko naman sabihin dito. Baka sabihin ng iba, mayabang tayo. Hindi basta-basta sinabi. Nagpakita sa aking pangitain. Napakadaming beses. Anak, ito ka na. Gawin mo yan. Gawin mo yan. Gawin mo to. Ayoko sabihin kung ano yun. Basta ang sinabi niya, malaking responsibilidad. Pero ayoko sabihin, bahala ang Diyos. Dahil ako hindi nagpresenta para maging mangangaral. I do not present myself to become a preacher. Diyos mismo ang tumawag sa atin sa panalangin ng ating malapastor. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, it is finished, sabi natin malapay noon. Tapos na. Nasa atin na lang yan, pagsasagawa. You walk it out. Kahit anong bagay na gusto mo, ipagtrabaho mo yan. Ito nga, may nabasa ako na sa ibang bansa. Isang evangelist naman. Wala nga sa katotohanan yun, ha? 3 ang persona ng Diyos, but he believes the gospel. Wala nga sa katotohanan yun. 3 ang persona ng Diyos. Ang tinina ng Diyos yung kanyang sakripisyo. Anong sabi niya? Pag nanalangin siya, 3 araw. 3 araw, walang tigil. Grabe. Nakakakita siya ng mga pangitain. Hindi basta-basta. Ito, pinapatuturin natin mga pastor, si Evangelist Grant. Bilanggit mo natin mga pastor sa kanyang pangangaral. Wala masyado sa katotohanan. Pero ang tininan ni Diyos, naniwala sa gospel ng ating malapeno. Pag nagpuri sa minamahal, sa gubat. Kasi sa Amerika, maraming gubat doon. Doon siya nagpupuri maghapon. Napaka niya yung bahay ng mga kobra. Ni isa, walang kumagat sa kanya. Habang nagpupuri siya doon, sa bundok, sa gubat. 10 hours. So, anong pinapakita? Hindi na nga tayo lalayo. Sa mahal na pastor na lamang natin, hindi sa pagtaas ng tao. Pag nanalangin, minamahal, di bali walang tulog, makuha lamang yung katugunan ng ating malapit. So, ano ang pinapakita? Anong tinuturo? Anong mensahe sa atin? Pag mayroon kang inihiling, minamahal, pagsakripisyohan mo yan. Dahil yan ay bibigay sa iyo ng Diyos. May bayad yan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang kaligtasan, walang bayad. Pero ang tagumpay mo dito, ang himala, ang pagpapala na gusto mo, may bayad yan. Sakripisyohan mo. You pray and fast. Hindi mo kaya mag-fasting, magpuri ka, maghapon, magdamag. Sigurado yan, makikinginig sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Second Chronicles chapter 20, verse 20. Ikalawang mga taga-Koronika, Kabanatang 20, ang talata ay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta,
sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Malapakan natin, Panginoon. Amen! At sila ay nagsibangong maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila ay nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako. Si Josaphat ay hari po ng Juda yan. Matuwid na hari. O Juda at inyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanya mga propeta at kayo'y giginhawa kayo. Believe in the Lord your God, so shall be established. Maniwala kayo sa ating Panginoong Diyos. Maniwala kayo sa kanyang ginawa sa atin. When He died on the cross, all the curses were gone, were banished away. Lahat ng mga sumpa, inalis ng Diyos. Kaya maniwala tayo sa Kanya. Sa Kanyang ginawa, maniwala tayo. Then believe His prophets, and you shall prosper. Sa paniwalaan ninyo, kaya mga isinugo, sa ating panahon, sa panguna ating mga pastor, paniwalaan ninyo yung mga sinugo ng Diyos. Believe His prophets, and you shall prosper. Malapakan natin, Panginoon. Amen. Sino ba nagturo sa amin para mangaral ng gospel? Kami wala naman talagang alam. Nakarating tayo dito, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Sino ang nagturo sa amin? Hindi lamang pagtuturo, kundi ipinakita sa buhay mismo. Hindi lamang salita, kundi pinakita. Kaya yun ang aming sinundan. Ang sabi ni Pablo, gawin mo ang nakita mo sa akin at ang Diyos ay sasama sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Gawin mo ang nakita mo. Ginawa natin ang nakita natin, kaya ang Diyos kasama natin. Malakpan natin, Amen! Huwag tayo magpaduwag-duwag, minamahal. Iba, paano na kaya ngayon? Ano na mayari sa akin? Ba't ganito na nangyari? Huwag kang duwag-duwag. Anong pinakita sa'yo? Ano nakita mo sa man of God? Gawin mo! At ang Diyos ay sasama sa'yo. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! God has not given us the spirit of fear, but the power and of love and a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos sa Espiritu ng katakutan, but the Spirit of love and power. If God be with us, who can be against us? Kaya ka ba ng mga bagyo, mga demonyo? Kaya ka ba? No! Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang ating malapit na Jesus. Hindi siya nagbabago kahit kailan. Kung siya'y kasama natin mga pastor, sa mga tinumunod sa turo mga pastor, kasama rin nila ang ating malapit na. Hallelujah! Praise the Lord! Cowardness has no room in the true church of our Lord Jesus Christ. Hindi kayo tinawag para takutin ng mga demonyo. No! You stand up what you have learned, what you have seen in the man of God. Stand up! At sabi ni Pablo, ang aming kagalakan kayo kung nagpatuloy kayo sa pagsunod sa kalooban natin mga pera. Ganon din ang ating mga pastor. Ang kanyang kagalakan natin, blood mamadir, kung tayo'y nagpatuloy. Dahil sinasabi nila noong araw pa, hindi namin kayo makakasama habang buhay. Pero pag nagpatuloy, kayo ang korona namin pagdating doon sa piling ng ating mga pera. Hallelujah, hallelujah. Hindi tayo pwede magtakot-takot, magduwag-duwag, minamahal. Jesus Christ is still on the throne.
Whatever happens, Jesus Christ is still on the throne. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Hindi basta-basta. Ang nakita ko na hirap ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kung sila'y hindi tinawag ng Diyos, they cannot survive. I am a first-hand witness of the suffering of the man of God. Kung ako'y nakakatayo ngayon, utang ko yan sa ating mga pastor. Len Mamadir. Utang ko yan sa kanila. Dahil sila nagpakita sa amin ng totoong pag-ibig sa mga Pinoon. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa mga Pinoon. The Lord never changes. Hindi siya nagbabago. Huwag natin kalimutan ang ating natutuhan. Dahil yan, ang kagalakan ng mga taong ginamit ng Diyos. If we continue loving the Lord, following the Lord, no matter what, kaya na mangyari, susunod ka! Yan ang kagalakan ng mga taong ginamit ng Diyos para sa atin. Ilang beses ako nag-resign. Sabi ko, ayaw ko na maging mangangaral. Napakahirap. Maraming mag-uusig sa'yo. Maraming magsisira sa'yo. Maraming magpuput down sa'yo. Many will destroy your reputations. Sabi ko, ayaw ko na. Ilang beses ako muntik mamatay. No, ako ayaw ko na mangaral. Pero totoo ang Diyos. Hindi tayo may gusto. Ang Diyos na buhay, ang may gusto. Tayo na mangaral para marami magmamana na buhay na wala ka. Kung ako lang ipiliin, ayaw ko. Hindi basta-basta ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako lang sa tatanungin, ayaw ko! Sinubukan ko lang umayaw. Ilang beses ako gusto, malapit na mamatay. Sabi ko, patawarin mo ko, Malapinoon. Anong sabi na pinangusap sa akin, Malapinoon? Nasa Mindanao ako, dahil ayaw ko na mangarap. Sabi na sa akin, gawin mo ang una mong ginagawa. Takot ako, minamahal. Nanginginig ako sa takot. Sabi ko, wala pala pwede sumuway sa kalooban ng ating Malapinoon. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Kahit mahirap, kahit ano mangyari, we have to follow the Lord. Bakit siya ang may-ari ng ating buhay at siya ang may pangako ng buhay na walang hanggan sa piling niya doon sa kalangitan. Napakasama na ng panahon natin ngayon. Evil is so rampant in the world today. There's only one thing necessary for the triumph of evil in this world is for good men to do nothing. Kung gusto mo magtagumpay ang masama sa mundo, isa lang kailangan, yung mabubuting tao, walang ginagawa. Sino mabuting tao? Kayo, tayo, na nakilala sa mga Pinoon. Tayo ng mga binago. Ang wala sa iglesia, ang tawag sa Biblia, evil people. And this one thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Dapat may ginagawa tayo. Inamahal. Lahat ng katapatan gawin natin. Anong kailangan? Sa spiritual, hanapin natin para tayo maging kabahagi ng gawain ng Diyos. These are the works of good people. If good people are doing nothing, then evil people will become so rampant in the world. At pinagpala ka, hindi ka kasama sa masama, kasama ka sa mabubuti. Hallelujah! Anak ng Diyos, liwanag ng mundo, tagapagpala, na buhay, na wala hanggan. Maraming discouragement.
ang mga mangangaral. Kahit naman ang pastor po totoo. Ilang beses sila nagsasabi sa amin, our beloved Mama there, Christ in front of us. 30 years ago, He always cries in front of us. Mga anak, gusto namin magpahinga muna. Pagod na kami. Maraming naninira, maraming nag-uusig sa amin. Kulto raw tayo. Mahirap daw tayo. Totoo yan at that time. Mahirap pa ang Jesus Miracle Crusade. Tumayo ating mga pastor. Sweetheart, kasama yan sa ating paglilingkod. Sisirain ka, usigin ka, pero kailangan natin magpatinag. Tumayo tayo, dahil kasama natin ang Diyos. If God will with us, who can be against us? Kung kasama natin ang Diyos, sino ang nalaban sa Satan? Ang kalaban natin di tao, demonyo. He will destroy you. But Jesus is alive. Lahat na masisira sa'yo, isang araw, yan ay mapapahiya. Bakit? Nagpatuloy ka sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Do not forget what our Lord Jesus Christ has done for us on the cross of Calvary. Yung ginawa niya sa atin sa krus. Hallelujah. Hindi kaya tumpasan. Hindi kaya suklian na pag-ibig. Nandito tayo. Hindi sa ano pa mambagay. Nandito tayo dahil tumalima tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung mayroon man tayong mapagpapala, yan ay mga bonus na lamang sa buhay natin. But the number one reason why you're here, because we responded to the love of our Lord Jesus Christ. Hindi natin matatapos na lang tayong oras na mahal habang tayo maawit. Mga baguhan, lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. The plan of redemption is already finished. The plan for your prosperity is already finished. Kailangan mo lang magsumikap, magtrabaho, ang lahat ng mga bagay-bagay. Hallelujah. Above all sa Tagalog, ulitin natin. Inawit ng choir kanina. Henry. Habang inihanda natin ating mga puso sa ating Holy Supper, as we celebrate the Holy Supper, I'm requesting everyone, please prepare your heart for our Lord Jesus Christ. Ang aking Diyos, mga ligaya ay mapapamuhon. Ang karunungan sa Kanya na mulan. Siya ang wakas at nagpasimula. Mga bansa, mga hari, sa paghuhuli, ika'y makahari. Namamahal sa kagandahan mo. Wala nang magiging sa'yo. Si Jesus, nagpapako sa krus, nabuhay siya, tinagwilang iba, mariosas, ay napakabaghan. Magpakumbaba sa iyong likha. Makapangyarihan. Magsisisi tayo na mahal
Habang tema, ang aking Diyos. hallelujah. Mga Forgive us, O Lord, as our common our sins. Just please if you rise once again. Forgive our iniquities, O Lord, in the name of Jesus. karunungan sa Kanya na mula. Siya ang wakas at ang pasimula. Mga pansahal, mga hari, sa paghuhukom, ika'y maghahari. Nagmamahal sa kagandahan mo. Wala nang makahigit sa'yo. Jesus, nagpapako sa krus, nabuhay siya, pinagwalang iba, walang rosas na inapagkapakan. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong lingap. Si Jesus, nagpapako sa krus, nabuhay siya, pinagwalang iba, walang rosas na inapagkapakan. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong lingap. Pag-ibig mo, Jesus, hallelujah! Puri tayo na mahal. Let's worship the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. hindi masuklian, walang rosas na inapagkapakan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, patanggapin po natin mga pinagpala mga bisita. Pinagpala po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inyong pinuntahan ngayon, hindi relihiyon, kundi relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan nyo mga buhay na patotoo po kanina dito na ang Diyos dito nagbabago ng buhay. Ang Diyos dito naglulutas ng mga problema. Ang Diyos dito nagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya kung ang bitbit nyo ngayon, mga minamahal namin mga bisita, kung may dala-dala kayong mga mabibigat na problema, may mga karamdaman kayo, tama ang lugar ang inyong napuntahan. Pinagpala kayo ng mahal na Panginoon dahil may totoong pastor na nangaral ang buong katotohanan sa banal na ministeryong ito. Para po kayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon, kailangan nyo pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Kristo. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang, pananampalataya. Kailangan maniwala tayo sa gospel o yung mabuting balita na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na may gawa ng langit at ng lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan dapat po ang ating paniwalaan. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Ang sabi po ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot ni isa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nagkasala. Kaya kinakailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ang kailangan po ng Diyos na pagsisisi, yung tinatawag na godly repentance o yung totaling pagkamuhi sa makasalanang buhay na hindi mo nababalikan. Alam mo ng iyong kasalanan, gabuntok man ang iyong mga kasalanan, kapag ikaw ay nagsisi sa mga oras na ito, lahat yan kalilimutan, patatawarin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Hindi pagpapalit ng relihiyon, ay pagsaganap ng banal na kalooban ng Diyos na tayo ilulubog sa tubig. Ang ating buong pagkatao ilulubog sa tubig. Ang tubig magiging magsisimbolong banal na dugo ng Diyos na maghuhugas ng ating mga kasalanan. At pagkalibing po natin sa tubig, yung ating lumang pagkatao na ilibing na, patay na. Pag-ahon natin, bagong nilalang na po tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo, yan hindi po namin magagawa sa inyo. Kapag nakita ng mahal na Panginoon kayo nagpatuloy sincero, nagpatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na isang araw, ipagkakaloob po iyan ng ating pinakamamahal na Jesus sa inyo, mga minamahal. Kaya ang ating isasagawa sa mga oras na ito, yung una at pangalawa, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na Jesus. Sundin niyo po ang mga katagang aking sasabihin. Isang maiksing panalangin na galing sa inyong mga puso. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat. At ako ay dinako mo sa iyong tunay na banal na gawain. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita, aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula lang ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa pagbabalik mo. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin, sabihin niyo po, Amen. Pakibaba po ang inyong mga kamay. Kami po manalangin para sa inyo. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal ginagalaman na Pastor Waldiswa de Almeida. Kahabagan mo, mahal na Panginoon, mga kaluluwan tumanggap sa iyong malapaanan sa oras na ito. Kumilos ko sa kanilang buhay, mahal na Panginoon, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa kanilang buhay, mahal na Panginoon. Iligtas mo sa apoy na yung pero 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Mga minamahal, tayo po ay darako po sa isang sagradong kalooban. Banal na kalooban natin, mahal Panginoon, na kung saan ang pagpartake po ng banal na hapunan. Para po sa aming mga minamahal na mga baguhan at bisita, kung kayo po ay nangangako na magpapabautismo po pagkatapos po ng banal na gawain, maaari po kayong sumalo sa banal na hapunan. Dahil ito po ay napakabanal. Sagrado po ito. Kaya kung kayo nangangako na magpapabautismo kayo mamaya, maaari po kayong sumama.
makisalo. At kung kayo nag-alinlangan pa, wag muna po kayong sumalo sa banal na hapunan. Tayo po mga minamahal ay minsan ng pang-umawit bago tayo dumako sa ating pong pagpartake ng banal na hapunan, mga minamahal. Isang awit ng pagsisisi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Isang buwan na lumipas, mga minamahal. May mga hindi tayo nabantayan, mga kahinaan na pagbigyan, mga kasalanang hindi rin ginagawa. Bago tayo sumalo sa napakasagrado, mananahabunan mga malamang bigayin natin ating puso na magsisisi. Hallelujah. Lumalapit, di karapat na sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patuloy tayo magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Habang tayo umaawit, hallelujah. Magsisiyan natin lahat ng ating mga pagkukulang magkakasala sa harapan ng Ang iyong hapag ngayon kailangan ko. Hallelujah. That is Jesus. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Patuloy tayo magsisi, mga Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Jesus, tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Tayo dumalapit na. Jesus. Pagkila mapagwalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, Mahal na Panginoon, sa aming pagsalo sa hapunan, kahabagan mo ang bawat isa. Lahat ng narito, Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mga kasalanang hindi nabantayan, Mahal na Panginoon, kahinaan na pagbigyan. Patawarin mo po kami, kahabagan mo kami makasalo sa banal na hapunan. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.
Ang sabi po ng Biblia, unang mga taga-Korinto, 11:23, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Simbolo ng katawan ng ating mahal Panginoon na durog. Nasaktan para sa ating mga kasalanan, mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alala sa akin. Hawakan po natin ang saro, mga minamahal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang saro, mga minamahal. ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Niya ang katawang pinayumay at ang dukong tumihis para sa ating kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kaniyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y
tayo po'y tumako sa ating mga pangangailangan. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin maghanap ang banal na kalooban ng Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi tayo tugunin sa mga panalangin. Hindi siya bingi, mga minamahal. Hallelujah, tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin po, ng aming minamahal, ginagana mahal na Pastor, Waldy Israel Almeida. Mahal na Panginoon, sabi mo sa iyong mga salita, pagkatapos namin magalabang yung panakalooban, hindi maiksing yung kamayo, mga aming abutin at tugunin, mahal na Panginoon, sa mga pangailangan. Kaya sa mga oras na ito, Diyos, mahal na Panginoon, yung mga anak na ngailangan, mahal na Panginoon, nakagaling sa mga karamdaman, ipagkaloob mo po, Diyos. Sa mga nangangailangan ng kalutasan ng mga problema, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon. Sa nangangailangan ng restoration, ng revival, mahal na ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng nangangailangan ng mga financial, material na pangailangan, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Alam namin, O Diyos, hindi maiksi yung kamay. Ito ang aming samantalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Patong ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal na parting at kaliwang kamay sa parte po ng katawan sa may karamdaman. Sabay-sabay natin palayasin. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalayang malapit, Pastor Waldy Israel Almeida. Sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman gawa ng kaaway, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, hika, migraine, vertigo, demons of heart diseases, hallelujah, high blood, low blood, cast out, in the name of Jesus, be healed by the blood of Jesus. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, pag-alinlangan, hadlang sa mga pagpapala, cast out from us, in the name of Jesus. In the mighty name of our dearest Jesus. Hallelujah. 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 Purihin natin, mahal na Panginoon. Sa lahat ng naniwala na pinagaling na sa karamdaman, tinugon na ng panalangin, 3 beses na tumalon, kalaki pong malakas na pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sincero po, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po sa ating beloved ordained preachers, pinagpalang banal na mensahe ng ating pong pinakamamahal Panginoon na ating napakinggan. Purihin ang ating nakilang Diyos. Mga naman, makaupo po tayo sandali bago po sa ating mga mahalagang announcement. Mga minamahal, tayo po ay kukuha po ng special offering po, mga minamahal, dahil marami pong gastusin ang ating pong banal na gawain, mga minamahal. Kung napapansin niyo po, minsan mga minamahal, yung ating mga sounds napuputol-putol, pawala-wala. Mga minamahal, yung mga kable po ng microphone. Yung ating mga microphone dito, yung iba lumang-luma na po. Yung ating mga kable ito, grounded na lahat, palitin na po lahat, halos. Mga minamahal, ayaw po ng mahal na Panginoon na during banal na gawain ay nangyayari ang mga bagay na yan dahil yan po ay distraction. Mga minamahal, kaya sa ating pong special offering, mga minamahal, isa po iyan, mga minamahal, sa mga pagkakagastusan. Kailangan po natin bumili ng mga bagong kable. Dahil ng mga nakaraan po nating barangay crusades, ang mga kabling ito, binubunot, binabalik, binubunot, binabalik ng maraming beses. Kaya naapektuhan na po sila, mga minamahal. Kaya yung performance po nila ngayon, mga minamahal, ayan na po, lumalabas na yung sakit, mga minamahal. Grounded na yung ating mga sounds. Minsan nawawala po yung boses sa microphones. Minsan yung pong mga nag-a-assist, walang boses. Ibig sabihin, may problema po yung mga kable po natin, mga minamahal. At sa mga Bible study natin na patuloy po yan, mga minamahal, halos araw-araw. Yan yung ating mga pinagkakagastusan sa ating jail ministry. Mga minamahal, sa mga bagong gawain na nabubuksan. Mga minamahal, na mayroon tayong mga ginagastusan dyan. Mga minamahal, pinapaayos natin ang mga bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng magbibigay, magkakaloob ng kanilang special offering, lahat tayo magiging kabahagi po sa mga pagtataguyod, pagpapalaganap ng kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalapit na po ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Konting-konti na lang po ang panahon. Kaya habang may panahon, gumawa tayo ng gumawa, mga minamahal, para yung gantimpala natin sa langit, malaki po ang ating tatanggapin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na po pakahabaan. Ating pong itaas ang ating mga special offering para po mapunuan
Yung mga pangangailangan po, gastusin ng ating banal na iglesia sa lugar na ito. At narito po, ating beloved Brother Ryan Canteros, ipanalangin po ating special offering upang basbasan ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po sa beloved preacher Mark Nuwal. At tayo po manalangin mga minamahal. Mapagpala naming Ama Diyos na mapahin sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, misa ng panarito kami mahal na Panginoon. Sa aming special offering mahal na Panginoon, dalangin ko po mahal na Panginoon. Patuloy mong basbasan at pagpalain ang bawat kamay na magkaloob nito mahal na Panginoon. At ibalik mo na makalbong beses mahal na Panginoon sa unat dalangin ng aming minamahal at iginagalab ang Elista Wilstrada Almeda sa iyong matamis at makapangyarang pangalan sa pangalan mo lamang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you so much po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumako sa ating mga announcement.
Tuloy-tuloy po ang ating mga banal na gawain, mga minamahal, sa lugar na po ito ng Baliwag City Outreach. Katulad ngayon, araw po ng linggo, ating banal na gawain, meron din tayong midweek service, araw ng Miyerkules, ating overnight service, araw po ng Biyernes, maging sa dako po ng San Ildefonso, mga minamahal, linggo, Miyerkules at Biyernes din po ang banal na gawain doon. At meron po tayong mga banal na gawain sa dako ng Candaba, mga minamahal, araw ng Martes po yan, 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Sa dako po ng Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, araw po ng Huwebes, 6:00 ng gabi hanggang 9:00 o 5:00 ng hapon hanggang 8:00 po ng gabi. Ating banal na gawain sa Barangay Kaingin at ang ating malagawain sa Barangay Partida, mga minamahal, sa San Miguel, Bulacan, praise God. At ang ating jail ministry, yan po ay tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy po ang mga banal na gawain ng ating pinakamamahal, Panginoon. Maging ating po live streaming sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal Panginoon, patuloy tayong maglingkod, mga minamahal. Huwag tayong liliban sa banal na gawain. Patuloy na dumalo at sundin ang banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. At kung wala na po tayong nakalimutan at wala na rin karagdagan sa ating mga announcement po, tayo po ay tumayo na at manalangin. Magpasalamat po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng ating mahal. Pag natin po ang beloved Daddy Melchor Reyes para po sa ating closing prayer. Lord, God bless you, Preacher Mark Noel. Tayo po ay magsipanalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungut na langin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista, Pastor Wilson Almeida, narito po ang iyong mga anak, tumutulog sa interview at nagpapasalamat sa katatapos ng aming banal na gawain. Salamat din po mahal po sa mga patutuo ng aming mga kapatiran na nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya at mga awitin ng aming mga awit, Jesus Finest Generation Choir, nagsilbing kalakasan din ng aming paglilingkod sa mahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala at gayon din po sa dinala ng banal na gawain, banal na salita ng Diyos na dinala ng mga at sa aming pag-uwi, hatid po kami sa aming kanya-kanyang tirahan na taglay namin ng aming taglay nyo ang iyong pag-iingat. Ito ang aming sambat panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Amen. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa ating pag-uwi.